Basta ako simula noon hanggang ngayon solid Duterte, sila lang ang totoong may malasakit sa bansa. Ruru LG, shock din ako, iyakin, takot makulong. Samantalang nag-add pa siya ng 3 days kay Attorney Lopez. Kaya instead na kaawaan mong itsura niya, matatawa ka din dahil sa ginawa kay BP at Attorney Lopez. Sir Buds, araw-araw yung mga bukbok na baboy na yan. So, plak sila sa anti-Duterte bansa sa sinabi ni PRRD. Burner account ni Cap Elsar yung isa. Kaya pala panay ang paninira, panay lihis. Dahil sa kasakiman sa pwesto, wala namang palang Mary Grace Piatos. Paano kapag kakatiwalaan sa bansa, di ka nga marunong humawak ng pera ng taong bayan? Panay ang paninira, panay, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Ano bang akusasyon nyo sa Mary Grace Piatos? Tignan nyo ha. Ay, ano ngayon? Walang Mary Grace Piatos. Sige, wala. Tapos, ano na? Ano ngayon? Ipaliwanag nyo, bakit? Anong kaso dun? COA na nga nagsabi, walang anomalya. Ano pa? Ipagpipilitan nyo na may anomalya pa rin? Kasi sinabi merong Mary Grace Piatos na nakita. Yung bang Mary Grace Piatos typewritten o computer written? Paano niyo nasabi na Mary Grace Piatos yun? Ireklamo nyo muna, no? Yan mismo, wala naman po sa impeachment, wala po FYI po, wala naman yata nag-quote niyang Mary Grace Piatos sa mga impeachment. Kung meron man, di katawa-tawa. Hindi nila kaya ipaliwanag yan. Paliwanag nyo muna kung ano problema rin sa Mary Grace Piatos. Gumawa kayo ng usapin. Hindi nyo naman alam kung ano raw yan. Para saan daw yan? Bakit Mary Grace Piatos? Paano naging kasalanan ni BP Sara yan at ng OBP? Mga pangalan na wala dahil confidential. Hindi nyo kailangan sumagot sila. Ano ang akusasyon nila kay Mary Grace Piatos? Ano ang akusasyon nyo? Kung alam nyo yung sumusunod lang kayo sa mga congressman. Parang 11 days lang yan. Ginagawan nyo lang ng drama. Meron bang, bakit wala nagreklamo na impeachment sa impeachment na 11 days ginastos? Makinig kayo sa mga nagme-Mary Grace Piatos. Yan ang bago nilang 11 days. Bakit? Walang anomalya. Walang anomalya. 11 days walang anomalya. May nakita ba kayo sa impeachment nila nilagay yung 11 days? Wala. Kasi wala namang anomalya dun. Wala ring anomalya sa Mary Grace Piatos. Nakita sa PSA. Ano nga yun? Ano ba problema dun? Kahit kayo maghanap kayo na Roman Rapido, baka wala rin sa PSA yun. Maghanap kayo ng Tikong Tipaklong, baka wala rin yun. Di ba? Ang tanong, ano ngayon kung wala? Ano ngayon kung wala? Di po kayo sa PSA, magtanong kayo, meron bang pangalan dyan? Ayan, Boy Bawang, meron ba? O sasabihin ng PSA, walang Boy Bawang. O ano ngayon connection nun? COA po magsasabi kung mayroong anomalya o wala. Check. Huwag kayong mag-alala. Baka ito na ang sinasabi ni BP ng gaba, dili magsaba. Hindi po binalita ni Jason Sa. Tatama lang po natin. Hindi po binalita ni Jason Sa. Tinignan ko po ngayon ang sabi ni Jason Sa ay totoo ba? Nagtanong lang. Talagang hiyang-hiya umiral pagka pa-ospital ni Tamba, di kaya kung talo siya o hindi.
Ayan po ang aalamin natin eh. Kasi alam ko rito sa noon mabilis pag may nagsampa kasi ng impeachment. Ire-resolve kaagad nila yan. Eh ngayon, ewan ko kung bakit iniipon eh. Tinatantya siguro nila. Sana ma-lifestyle check si Kimbo. Kung totoo boss, baka ito na yan. Hindi naman perfect yan si Digong, but mas karapat dapat siya maging presidente sa lahat na naging presidente. Tama po yun, wala pong perfectong tao. No? Pero, nakita mo yung ano yung sinseridad ng mama. No? Yung sinabi niya kasi na papatayin niya. Tapos may mga namatay at tumahimik. Bakit gusto natin si ako personally, bakit gusto ko si Duterte kaysa sa lahat? Siguro nakasubaybay na ako mula kay Cory. Marcos kasi napakabata ko pa noon. Mula kay Cory, Ramos, pababa. Iba talaga yung Duterte. Kasi noon nagpapalit lang tayo ng Pangulo. Na-excite tayo dahil ano yung unang sasabihin. Kaya narinig ko yung walang kumpa-kumpare, walang kamag-anak. Ayan, narinig ko yan. Walang kumpa-kumpare. Tapos narinig ko rin yung walang wangwang. Yun yata ang anong tawag doon? Yung, alam ko symbolic yun, pero niliteral. Binawal talaga yung wangwang. Bawal talaga yung wangwang nung panahon ni Wangbo. Kayo ang boss ko. Di ba? Mga ganun. Doon lang nakaka-excite ano yung sasabihin nila sa una. Tapos, back to normal na naman. Kayod ka na naman. Pero si Duterte kasi, naramdaman mo yung pagiging presidente. Tumahimik sa lugar mo eh. Tapos nakita mo talaga, ito real talk walang ibang presidente na ganyan. Nasaksihan mo yung build. Saksi talaga tayo sa build. Kahit na ano pa pong sabihin nyo kay Duterte. Saksi tayo sa pagtahimik sa lugar dahil sa war on drugs. Saksi tayo sa natakot yung mga kawatan sa gobyerno. OFW, saksi kayo na nawala yung laglag bala. Tindi nun yung laglag bala na yun talagang ang tagal pag-usapan yan. Nakaramdam ka talaga ng pagbabago. Perpekto ba siya? Hindi siya perpekto. Pero nakita nyo po na tuwing bumabagyo, sa top 10 po ng pinaka-worst na bagyo, pinaka-destructive na bagyo. Ilan na nga ba? 4 doon nung panahon ni Duterte. Hindi natin nainday yung mga bagyo sa panahon ni Duterte. No? Hindi talaga natin ininday yun. Yung MRT na panahon ni Pinoy, usong-uso yung bababa ka. Naku, halos araw-araw yun, bababa ka dahil nasira yung train. Nawala po lahat yun nung panahon ni Duterte. Yung build, talagang paunlad na yung Pilipinas. Napakarami po talaga. Ramdam ng tao yung paglilingkod ni Duterte. Yung natakot yung mga magnanakaw, natakot yung mga kriminal, natakot yung mga addict. Natakot yung mga kriminalidad, pero yung mga mamamayan natuwa. Yun talaga. Ramdam na ramdam mo. O ngayon, wala talaga. Wala talagang nasimulan, wala talagang yung kanya. Mga kay Marcos, ano na lang pagpapatuloy lang ng mga na-budgetan na. O biruin mo yun, 10 years yung passport. Nalagpasan na niya yung panunungkulan niya, may passport ka pa.
Kaya sa kanya lang natin naramdaman yung tunay na ano, na may presidente tayo. Ramdam na ramdam mo, eh. Kaya ngayon tapos babaliktarin niyo lahat parang sa isang iglap, masamang tao na kung makikinig ka sa kwento ng media, kwento nitong mga nakaupo ngayon, parang ang Duterte administration pinaka-worst sa lahat, eh. Baka Marcos yan, Boss Buds, para di galit si Jared. Yes, maganda talaga nung si Tatay Diggs. Boss, yung subway train, ano update doon? Aba, malay ko. One-stop OFW Department Building. Naranasan ko yung nagkaubusan ng bigas noon sa panahon ni Marcos Sr. Ang pinalit nila, giniling na mais. Hanggang ngayon, na maging expression ka rin sinasabi ni FPRD, my God, I hate drugs. At saka ang inani talaga ng gusto ni BBM, alam niyo kung ano, 6 years na walang naging bagong addict. Ako, natitiyak ko yan, 90% walang bagong addict nung panahon ni Duterte. Ikaw ba naman, lantad na putya, ang daming natitigok. Hindi ka addict nung panahon na Pinoy. Putya, ang daming pinapatay, ah. Mag-addict kaya ako ngayon. Subukan ko lang. Yun po, eh. Kaya yung inani niya, hindi po dahil maganda yung patakbo ng mga kapulisan, kaya bawas ang krimen. Yan po, produkto po yan ni Duterte. Huwag kayong mag-alala. Pataas na yung krimen na yan kasi nakabalik ng mga adiksyonist, eh. Tandaan nyo, 7. Ha? Ngayon, 7. Sa bawat 10 krimen, ngayon, ay dahil sa droga. Bumalik na po ang droga. Ay, noon pa yan. Noon pa yan. Ngayon, si Pinoy po, wala po kay Pinoy. Yung mga sinasabi nila na naaprobahan, ngayon po natin nakita kay Marcos yan, eh. Yung mga naaprobahan, yung mga pinag-aralan, maraming kine-claim si Pinoy. Hindi naman po yan project pa, eh. Hangga't wala pa nagpopondo at hindi pa nasisimulan, hindi pa po project yan. Boss Bas, malaki daw tulong ng mga adiksyones sa ekonomiya, sabi ni PNP Chief. Yan ang legacy ng gobyernong ito. Yan sinabi ni Marbil. Tama ka po dahil pare nga na addict nagbago sa panahon ni Duterte. Ngayon, Marcos administration. Yan. Ngayon, active na naman ang tinda ng mga dahin kahit probinsya. Dito sa lugar namin, harap-harapan abutan ng droga. Kasi tama naman, eh, 'di ba? Wala kang hanap buhay. Anong gagawin mo kung nag-addict ka? Saan ka kukuha ng pantutustos? O di mang-hold up, akyat bahay. Adrian de la Cruz, sabihin mo yung puno mong bangag na magpa-drug test siya. Drug back to reality ngayon. Ligasya ni Noynoy yung tulay na walang ilog. Kay Bonggit naman ay shabu. Lantarang babentahan. Ngayon, boss, shabu silog daw pang shabu silog. Parang top silog na lang. Napakahalaga po ng shabu para manatiling gising ang kriminal. Lalo na kalaliman ng gabi sila umaatake. Watching from Palermo, Italy. Yung Christmas greetings ng mga President Sir Buds, inaabangan din. Most famously ang trending yung kay PRRD. Extra ocean, boss, pag nagsashabu. Tindi, no? Boss Buds, nagkalat na naman ng mga kriminal sa kalsada. Malamang ang sasabihin ni BBM, anong gagawin natin? Hindi nga direct proportional po yun.
Pag na-solve mo yung problema ng droga, marami ka naso-solve na kriminalidad. Boss Buds, basta isa lang panawagan ko sa gobyerno, magpa-drug test na kayo please. Shabu nilagay nila sa same level sa Gatorade, Sir Badong. Si Marbil lang may gawa. May Geraldine Roman ba sa PSA? Malamang nagpalit na ng pangalan yan. Ano ba dating pangalan yan? Wala naman po kaming problema, hindi po kami anti-LGBTQ, no? Maging bading kayo, may. 'Yun pong trans sa kayo may problema yung mga trans eh. Konti lang kayo pero gusto niyo mag-adjust kami lahat sa inyo. Alam niyo 'yun? Simpleng iihi lang kayo. Ang aarte niyo. Iihi lang, gusto niyo pa. Okay lang sana kung yung trans maganda rin yung mga debate niya. Ibang bansa pa lang pag sinabing trans, lalaki ka pa rin, may lawit ka pa rin, sinabi mo lang na babae ako. Boss Bad, sinasamantala ng China habang nagbabangay ang leader natin. Pinasok na tayo ng 85 ship ng China. Mura ang droga, nagmahal ang bigas. Lodi. Sinunog ang Sodoma at Gomora dahil sa strange flesh. Sinabihan kasi ni BP ang pulis na humarang sa kanila nung nasa ospital si Atty. Lopez na huwag kang bakla. Ayun. Kasi sa atin, interchangeable yung bakla at duwag, di ba? Cultural po yun eh. Yung mga bakla nga, tanggap yun eh. Itong mga trans, wala kayong problema sa tomboy at bakla eh. Kita mo si Aiza, alam niya tomboy siya. Walang problema. Maganda pa rin boses. Tignan niyo si Charis. Nagpatabas, nagpano. Naging kamukha na ni Berting Labra. Sayang yung boses ni Charis, no? Nanginaya ko kasi biniyayaan ka ng boses eh. BJMP, yung mga PDL natin mga babae. Nagpunta kami kasi sa SMNI. Meron dun mga nakasabit sa Christmas tree ng BJMP. Kinuha po nila tapos ngayon kung may gusto po kayo itulong o kaya ganito na lang, lahat po ng mga gustong tumulong, lahat po ng ating siguro 1 week na collection natin sa pakape, dito na lang po mapupunta. Ito, ang ganda na ano nila. Oh. Mga PDL to na wala daw dumadalaw. Gusto nilang magkaroon ng regalo sa Pasko. Di ba? Ang ganda. Oh. PDL po na babae ito sa BJMP. Perfume for women, makeup set. Tapos yan, nilagyan nila ng mga code para malalaman. Yan po mga simpleng hiling nila. So tutugunan po natin yan, yung mga pakapin nyo po, dito natin dadalin. Kaya magpakape na kayo, Poracos. Make-up, set, and chocolates. Di ba? Simple lang po mga kahilingan nila eh. Baka gusto naman nila mag-ayos sa sa BJMP. Dollhouse and toy car for my kids. 'Di ba? Perfume and lotion. Perfume and lotion. Napakasimple lang po ng kahilingan nila. Pero dahil hindi ako marunong mamili nito, nung una kasi sinasabi ko ipamine eh. Kaya lang parang komplikado. Gagawin na lang natin, i-donate na lang natin yung mga magiging kape. Magiging kape. Grocery toys at salamin sa mata may grado 350. Ayan po ang ating mga kahilingan. So, yung pong mapagkakapihan natin. Yan, kaya magpakape po kayo. Poracos yan ngayon, Poracos. Thank you very much kay Lulu. Okay yan, boss, Poracos. Yan, $5 na pangkape. Papakita ko po sa inyo yung pagdodonate natin doon. Papapicture tayo, tatanggapin nila. Hindi na ako mamimili, mamaya hindi naman ako marunong mamili niyan.
Mga perfume. Pero siguro naman hindi mapili yung mga taga roon, kaya lang yan. So, nagmahal bilhin. Hi Sir Badong, nakakatuwa ka po panoorin. Pa-shoutout Boss Buds dito sa Virginia Beach. Arvin Delamites, bayaran ka rin naman. Nagkaganyan lang naman si Charis nung nasa US siya. Doon siya na-expose sa mga woke culture. Marcos legacy, more droga, mahal bigas, tubig ilaw. Nanginayang ako kasi ang ganda ng boses niya. Pinakamataas yata ang boses yun. Sana pag naupo na si BP, kayo na lang po maging mainstream media. Walang kwenta GMA. O ayun, kita nyo ha, may nagpahabol pa. BBS Las Vegas yan, pandagdag mo, bossing. Thank you po. Yan, $5 mula kay BBS Las Vegas. Kaya nga tinawag silang bakla kasi takot silang makita ang pagkalalaki sa tuwing sa umaga. Sir Buds, binigyan ng kulay iba ang galaw ng INC. Ang totoo kumikilos ang INC sa pangangailangan ng bansa, hindi para kampihan ng sino man. Kailan kaya ang rally ng INC? Sana payagan kayong mag-live. Si Mima Trans... Hindi nila ginagalang ang BP ngayon. Pilo, itanong mo sa COA. Dakdak ng dakdak, di naman alam kung ano ang meaning ng confidential. Sir Bad, sana pagmumurahin mo si Bukbok kay Miss Joy kasi maluto. Nakita ko yung rally nung INC dati nung internal issue sila tapos pinakailaman ni Dilima parang EDSA People Power din. Madami yan, solid yan, no?